once again, ladies and gentlemen, Andrea Brillantes! Hello, Andrea. Actually, tawag kasi yung blind, pero for today, Andrea tayo. Hello! Hello! Welcome! Hello po sa inyo lahat. Good afternoon po. Nahiya ako eh. Nahiya ako dun sa ano eh. Hindi ko na-expect na meron kayo nilang gano'n. Thank you po, Star Magic Fam. Na-touch naman ako. Oh, of course, syempre, dito sa Star Magic Spotlight Press Con, lagi naman natin sineselebrate yung mga milestones sa mga Star Magic artists. At ito nga, napakalaki nung sa'yo, Andrea. Kamusta ang haba ng hair mo, Andrea? Ay, kaya nga tinali ko na muna eh. Kaya pinulitin ko muna siya eh. Haba eh. Wow! Pero sobrang laking honor nun, ha? And ang dami mong kasama rin dun sa list na yon na hindi lang local artists, diba? International yung list na yon. So, kwentuhan mo naman kami, nung una mong nabalitaan to, paano mo siya tinig, ano yung naging unang reaction mo? Well, last year kasi napabilang na din ako, pero I think from what I can remember, top 16 yata, dun pa lang super happy ko na. Mapabilang lang dun kahit nasa 51, like, syempre, it's such an honor talaga, ano, mapili yung face ko, ganyan. So, nung nalaman ko na parang top 1 ako, ano lang yun ay, random Tuesday yata yun or something, tapos nagkaayos ang buhok. Salam ko lang, top 1 ako. Tapos kanina ko agad sa sarili ko sa mirror, tapos top 1 ka. Kasi talagang tawang-tawa lang ako. Tapos ang una kong, ang tinanong ko talaga yung mommy ko. Sabi ko, ma, anong feeling? Ikaw ang naglabas sa mundo ng kapwa, ganyan. Siyempre, masaya kaming lahat. Pero, thankful lang ako. Pero hindi ko siya siyempre pinapapasok sa ulo ko na top 1 ako. Siyempre, ang saya ng pagbiruan, lalo na with my friends. Kasi, the day na nalaman ko, parang pupunta ako sa mga friends ko. So, siyempre, puro asaran na parang, parang hindi naman. Over Jisoo, gumaganon sila. Parang, pero, happy lang talaga ako. Ang saya lang niya. Happy, but, hindi ko siya pinapapasok sa ulo ko na top 1 ako. Kasi ayoko naman na doon lang nakadepende yung pagkatao ko tsaka yung lahat ng pinaghirapan ko, diba? Iba pa rin lahat yung bilang artista ako tapos naging top 1 ako. Nakakaya siya pag-usapan dahil sobrang nakakaya. Pero okay, satisfied na kami dun sa answer mo. Don't worry, parang nahiya na siyang magsalita. Pero tulad nga na nakita natin dun sa napakagandang AVP, no? You are more than just a pretty face. Or should I say, a most beautiful face, di ba? Kita naman natin yung achievements mo dun. Simula bata ka, nagtatrabaho ka na. At tulad nga na pinakita natin dun, you are now the youngest youngest celebrity CEO in the Philippines. So ngayon, aside from being an actor, an influencer, dami mong ginagawa, paano mo naman manage lahat yung time management mo ba? Kumusta? Pwede bang, can you paint us a picture? Ano ba yung usually nangyayari sa life ng isang Andrea Brillantes sa dami ng ginagawa? Well, ngayon kasi wala pa akong show, so medyo mas may free time pa ako. Pero, sa isang linggo, madami na nangyayari sa akin. Sa isang araw pa lang, dami na nangyayari sa akin. Tinutry ko talaga yung best ko na mag-balance ko lahat. Na kahit madami akong trabaho, since bata ako nagtatrabaho na ako, hindi ng pagiging artista, pinasok ko din kasi yung pagiging influencer, dancer, artista, tapos ngayon pinasok ko din ng business. Ayoko naman mawalan ng sense of self, at ayoko naman na puro doon lang ako nakatutok, lalo na early 20s pa lang ako. I still wanna be young. I still wanna enjoy my youth. So, tinatry ko mag-find ng time for my friends, for my community sa church, sa friends ko, sa sports. So, minsan, after nito, pupunta ako sa Alabang, pupunta pa ako sa training with my friends. Training ng ano ito? Frisbee naman. Frisbee. Bago kong inaaral na sport. Bago lang siya. Pero meron akong ballet, meron akong, yes, it's a sport now. Sa mga narinig ko nagbubuluhan, frisbee. Yes. Masaya siya sport, guys. Try nyo, sa'yo na. Anyway, so tinatry ko talaga. Gen Z, no? I try to be really intentional with my time. And with my time with my family and with my friends. Everyday nakakausap ko pa rin yung mama ko.
hindi ako texter, I'm a really bad texter, mas ma-call ako person, but I try to find time for everything. Kasi if hindi ka maging intentional with your time, masasayang mo siya. And ako talaga, precious ang time natin lahat. Gusto ko talaga na-enjoy ang life. Lalo na pag-gets. Ito talaga may energy ka pa for everything. So, sinusulit ko lahat. Mukha namang maximize mo talaga. May ballet ka pang nabanggit. Nagpa-ballet ka? Yeah. Nag-stop lang ako recently. Parang nagkaroon lang ako ng break kasi naka-find pa ako ng time for my solo travel. More than 1 month ako wala. Naka 4 countries ako, I think. Wow! So after nun, super pagod lang ako. Kasi pag mag-isa ka, ikaw may buhat ng lahat ng gamit mo. Tapos ako, overpacker pa ako. Super high maintenance ko. So yung mga maleta ko, mas mabigat pa sa akin. 3 ako yung maleta ko. So after nun, nag-break muna ako. Pero yes, minsan ang schedule ko sa Tuesdays ay morning ballet, and then siguro may meeting ako sa Lucky Beauty, and then afternoon, 6 p.m. to 8, football, 8 to 10, first video, parang nababalance ko siya, and then the next day, taping, Friday, ganun. So, pagod. So, bukod dun sa work life na alam natin kay Andrea, ang dami niya pa palang tinatago na sides na niya. May personal life din siya. Yeah. I actually have a private personal life na hindi alam ng lahat ng tao. Yung Europe ko, hindi nila alam kung kailan ako nawala. Like, I'm very open, pero madami pa rin akong yung for me lang and my friends as a private person. I think, kaya kung kinakaya lahat, it's very important na meron kang pagiging artista and meron kang sense of self, meron ikaw lang, meron kang business na ikaw, iba ka sa business, iba ka sa pagiging artista, and iba din ako sa personal life ko. And that's how she is able to manage everything. It's important para hindi ka mawala, lalo na showbiz, kung dali mawala sa fame, kapag hindi ka grounded. Important na meron kang firm ground. Oo. Tsaka yung mga tao sa paligid mo. Foundation ka, gano'n. Oo. Tsaka yung mga tao sa paligid mo dapat din, yung may kilala sa'yo na bukod sa pagiging artista, yung kung sino ka talaga. Alam, nakakatulong yun sa sense of self. Okay, now, next question natin. Ito na. Being made the most beautiful face of 2024, masali ka na dito, Andrea. How do you take care of yourself? Ito tips naman, beauty tips. With such a busy schedule, how do you make time for self-care? Kasi nga usually, di ba kapag busy ka, pinipon ka, or di ba? Ngayon nga, may breakout nga ako ngayon eh. Sana kayo na yan? Yes, Andrea. Ayan siya, si sister. Nagpapakita siya si sister. Ayan siya. Importante na may sleep. Importante talaga ang sleep. Kahit ang hirap na isingit minsan. Akala ko nga, dati kapag mas tumanda na ako, baka mas may time na ako for sleep, mas nawawala siya. Nawawala pala siya pag tumatanda ka. Kasi akala mo, di ba, antukin ka na pag matanda ka na, ganyan. Pero nawawala ang pahinga. Yes. Importante kung may pahinga kasi kahit gaano ka kaganda, kung hindi ka nakatulog, hindi na papakita yung ganda mo. Importante din na hydrated tayo, lalo na nasa Pilipinas tayo. At mainit ang ating country, importante na ang health natin, hydrated tayo, kumakain tayo ng maayos pagkain. Ayan, tinatry ko yan, baguhin ngayong 2025 ang aking diet. Ano pa ba? Meron ka bang mga hindi kinakain? May mga ipagbabawal ka ba sa sarili mo this 2025? Paano diet? Hindi ko talaga kasi kayang bawasan yung sweets ko. I think hindi ko siya kaya bawasan. But, nagdadagdag na ako, believe it or not, nagdadagdag na ako ng vegetables. I don't eat veggies kasi, pero now, para mas maalagaan ang ating sarili, gusto ko ng vegetables. Tapos, ano pa ba, invest sa skincare. Importante ang skincare. Invest sa mga ginagamit mo sa self mo talaga. Like makeup, skincare. Ako, ang skincare ko kasi brilliant skin. Ever since I was 16, proven and tested na yun. Tapos, of course, ang dami kong makeup. Ako kasi nag-aayos ng makeup ko eh. Ako nag-research and development sa Lucky Beauty. So, alam ko talagang maganda siya. So, yun talaga yung ginagamit ko sa face ko. It doesn't disappoint. Very
Hindi ako dito sales, to ka. Pero yun ang aking self-care. Tsaka meron na, kahit gano'n ako kapagod, meron akong time talaga sa gabi na magbababay na ako, magugutay na ako sa lahat. Skincare na ako, tulog, magligo, pagkatapos ligo, upo, tapos blower, gagamitin ko yung, pati sa hair ko, choosy din ako sa, sa blower ko. Tapos tanggal akong makeup lagi. Meron akong 1 hour yata, or 30 minutes. Tapos habang nagsa-skincare ako, nanonood ako ng favorite series ko. Yan ang self-care. Lagi may time, may private time para alagaan ang self every day. So, pinaglalaanan talaga ng time Kahit gaano and effort. kapagod sa taping, kahit ano, hindi ko yung tinatanggal sa routine. Okay, yun ang tips from Andrea Brillantes herself. So, sa mga nanonood po, yan po ang susundin natin. And I'm sure marami rin natuwang mga magulang kung sinabi mo dapat maggulay. Yes, guys, magulay tayo. Kasi nung bata lang ako, doon nang minapipilit sa akin. Kasi may parents ako, syempre, alam mo yun, pag bata ka, mas tinututukan yung diet mo. Ngayon kasi I live alone. So walang nagpipilit sa akin na eat healthy. Wala. Puro ko junk food. So eto guys, tayong as adults, wala na nagpapaalala sa atin magulay. Maggulay po tayo. Magulay tayo. Sarili mo dapat yung nagdidisiplina sa sarili mo. Okay. Eto naman, ang next question natin. Will we be seeing you on TV again soon for a new project? Maybe? Maybe. I think so. I hope so. Baka dami. For sure. Hindi naman ako mawawala this year sa TV. So, for sure may kita yun ako, guys. Can't say anything more. Pero, for sure. Abangan na lang natin sa kanyang social media platforms. Okay. And, ito medyo mapa-reflect ka dito, Andrea. What is the most valuable advice you've received in your career that you believe has helped you reach where you are today? Ito, since 12 years old ako, parang morals, values ko na siya sa pagiging artista ko. At that time, may nagsabi sa akin na tumatak na to sa utak ko. Kasi that time may pinagdadaanan ako tapos hindi ko alam kung paano na. So sabi lang sa akin, basta magpatuloy ka maging mabait sa lahat ng taong katrabaho mo, sa crew, sa staff, sa co-actors mo, mabait at magbigay ng respeto sa kanila. Maging mabuti ka na co-worker. Pangalawa, galingan mo lang lagi. Like, always give your best sa lahat ng gagawin mo. Do it with love, with passion. Pangatlo, maging masipag ka lang. Kasi dami naman magaling din, pero hindi sila masipag. Ang dami din mabait, pero kulang din sila sa sipag or kulang din sila sa pagbibigay ng best nila. Yung tatlong yun, syempre hindi ako perfect. May days, may bad days ako, hindi ko nabibigay yung best ko. Minsan, kulang ako sa sipag. Minsan, sa sobrang pagod ko naman, kulang ako sa patience. So, minsan bad mood ako, hindi ako yung pinaka-nicest dati. Pero I really try my best to hold on sa tatlo na yun na values ko pagdating sa pagiging artista. Basta, lagi ka lang maging mabait, lagi ka lang always give your very best, and maging masipag ka lang. And kahit anong lindol dumaan sa industriya na to, since parang talaga itong story, sometimes it's a war, it's a battle, kahit ano yan, basta manatili lang ako dun sa tatlo yun. Naniniwala ko masusunod ko siya. Patuloy lang maging mabait, maging masipag, at ibigay ko yung best ko. Kahit anong iba to sa akin mga tao, patuloy pa rin sa tatlo yun. I think that really helped me. Sa lahat ng binato sa akin ng mga tao, basta okay, fine, basta mabait pa rin ako, basta magaling pa rin ako, basta masipag pa rin ako. Fight. And never give up. Fourth, never give up. Wala na